Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Anong, hindi matukoy na lugar at taon. Sa mga panahong ito, tahimik na nakatira ang pamilya ni Anong sa isang liblib na baryo. Ang kanyang ama ay simpleng magsasaka lamang at ang kanyang ina ay naglalako lang ng kakanin tuwing tanghali. Walang istableng mapagkukunan ng pera ang kanilang pamilya. Kaya kung nagkakaroon ng pagkakataon, naghahanap na rin ng mapagkakakitaan si Anong. Nasa edad na 20 anyos siya nung minsang may isang taong pumunta sa kanilang bahay. Binuksan nito ang topiko patungkol sa mga susong hinahanap na mga inchik para gawing sangkap sa kanilang pampaganda. Agad namang nagkaroon ng ideya ang ama ni Anong. Sinabi niya sa tao na maghanap yun ng mapagbebentahan at sila na lang ang bahalang manguha ng mga susong kakailanganin. Malaki na tong anak ko at alam kong kaya niyang makakuha ng kahit ilang sakong susupa. Magsabi lang kayo kung ilang sakong kailangan. Kami na ang bahala. Napangiti naman ang tao at sinabi niyang magiging magandang negosyo ang kanilang gagawin. Dagdag pa niya, oportunidad na rin yun para kay Anong dahil magkakaroon pa siya ng mapagkakakitaan. Umalis ang nasabing tao at bumalik din kinabukasan. Inilahad nito kina Anong na meron na siyang nakausap na inchik at pumapayag siya sa kanilang alok. Dahil dito, inatasan ng kanyang ama si Anong na manguha ng mga suso tuwing umaga at kapag sumapit na ang gabi. Dahil sa ginawa ng binata, halos maubos na ang suso sa kanilang baryo. Sinubukan na rin niyang maghanap sa kabilang nayon nila. Pero wala siyang nahanap doon. Dahil medyo malaki rin ang bayad sa kada sako ng suso na kanilang makuha, nagplano silang mag-ama patungkol sa kung ano ang kanilang gagawin. Ano kaya kung pumunta ka sa isang gubat na sakop ng ating bayan? Kahit na isang beses lang, kaya mo sigurong makakuha ng 3 sako ng suso. Sa gubat? Ayos lang sana kung dito sa atin. Pero kung ang gubat na dati raw na naging kuta ng mga aswang ang tinutukoy mo, wag na. Ilalagay mo lang sa peligro ang ating anak. Ayos lang po sa akin yun, inay, itay. Mag-iingat na lang po ako. Isa pa, kailangan po natin ng pera para pambili ng binhing palay, hindi ba? Makikipagsapalaran po ako ron. Maghanap ka na lang kaya ng makakasama mo, anak. Para naman may alalay ka kung sakali. Wag na po, inay. Magkakaroon lang ako ng kahati. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Dahil pumayag na rin si Anong sa sinabi ng kanyang ama, naghanda siya ng 3 sako. Hinasa na rin niya ang kanyang itak na siyang maging pamproteksyon niya laban sa mababangis na hayop na naroon sa loob ng nasabing gubat. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Anong sa kanyang mga magulang. Nagpaalala pa sa kanya ang kanyang ama't ina na kung may problema ay uuwi na lang at iwan na lang ang mga makukuha niyang suso. Sumang-ayon naman si Anong sa kanila. Nung nagsimula na siyang maglakad, nakaramdam ng kakaibang kaba ang binata. Maliban sa medyo malayo ang kanyang lalakarin para lang makarating sa gubat na pupuntahan niya, wala rin siyang kakilala na malapit doon na siyang mahihingan niya ng tulong. Dahil malayo ang nasabing gubat, 2 araw at 1 gabi ang iginugol niya sa paglalakbay. Tumigil na lang siya para magpahinga nang makita niyang malapit na siya sa gubat. Napansin niyang luntian ang paligid. Kaya agad niyang naisip na marami siyang makukuhang susuroon. Wala na rin siyang naging pakialam kung medyo madilim na ang paligid. Sinindihan na lang niya ang dala niyang lampara para makita niya ang mga susong gumagapang sa loob ng gubat
kapag tuluyan na siyang makapasok doon. Nagpahinga siya ng ilang minuto at nang magsisimula na sana siyang maglakad, may narinig siyang mga ingay sa loob ng gubat. Nagmatsyag siya at nang mawala na ang ingay, naisip niyang baka mga ibon lang yon. Dahil dito, nagsimula na siyang maglakad papasok sa nasabing gubat. Inihanda na lang niya ang kanyang sarili dahil baka may aatake sa kanyang mga mababangis na hayop. Pagkapasok niya roon, naghanap siya ng mga suso sa paligid. Napakunot noon na lang siya nang wala siyang makitang kahit na isang suso roon. Dulot ng kanyang pagkadismaya, nagpasya siyang maglakad pa patungo sa pusod ng gubat. Habang naglalakad, may mga narinig siyang kaluskos. Saglit siyang tumigil para magmatsyag sa paligid hanggang sa may maulinigan siyang kaluskos sa kanyang likuran. Pagkalingon niya, itinaas niya ang hawak niyang lampara at inihanda ang kanyang itak. Napalunok na lang siya ng kanyang laway nang makita ang dalawang lalaki na kumikintab ang balat. "Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa loob ng gubat?" "Ikaw ang dapat na tinatanong namin. Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na maraming aswang na madalas na nagpapabalik-balik dito?" Napatawa pa ang kasama na nagsalitang lalaki. Nung mga panahong yon, tinitigan ng diretsyo ni Anong ang dalawa at mas nakaramdam siya ng kaba nang makitang nagbabaga ang kanilang mga mata. Napalunok siya ng kanyang laway at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, napaatras siya nang makitang nagbago ng anyo ang mga lalaki. Naging kulubot ang kanilang itsura at binalot ng balahibo ang kanilang buong katawan. Umaangil din siya na parang asong galit. "Mga aswang! Umalis kayo rito at pabayaan niyo ako sa gagawin ko rito sa gubat!" Napaangil ang dalawang aswang. Nang mapansin ni Anong na parang hindi mapakali ang mga ito, nagkaroon siya ng kutob na susugurin nila siya. Inihanda na lang din ng binata ang kanyang itak at napamura siya nang mapagtantong tama ang kanyang hinala. Inatake siya ng dalawang aswang, pero nang makalapit na ng gusto ang mga ito sa kanya, natigilan sila at agad na napatitig sa paligid. Maging si Anong ay napatingin din doon at nalaman niyang may 5 katutubong naroroon at may hawak silang sulo at sibat na nakaambang sumibat sa dalawang nilalang. "Pakawalan yung dalawang binatang yan kung ayaw niyong tumarak sa inyo mga sibat namin!" Agad na napaatras ang dalawang aswang. Humarap sila sa 5 katutubo at napaangil. Inakala ni Anong na magkakaroon ng labanan, kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Nang bigla na lang, lumundag ang dalawang nilalang para tumakas. Nagpasalamat si Anong sa 5 katutubo, pero siya naman ang pinaligiran ng mga ito. Inusisa nila siya kung ano ang kanyang ginagawa roon. Kaya hindi na nagdalawang isip si Anong na sabihin kung ano ang kanyang tunay na pakay roon. "Wala kang makukuwang suso rito sa gubat. Kinukuha namin yon at ginagawang pagkain. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang sa inyong lugar at doon maghagilap ng mga suso." Agad namang kinontra ng isang katutubo ang sinabi ng kanyang kasama. Ayon dito, kung uuwi si Anong ng mismong panahong yon, masusundan siya ng mga aswang. Dahil dito, nagpasya sila na dalhin na muna ang binata sa kanilang tribo para doon muna magpalipas ng oras. Pagkarating nila sa kanilang tribo, nagtaka si Anong kung bakit nagkakagulo. Nabahala naman ang mga katutubong nagdala sa kanya roon. Napag-alaman niyang madalas palang sinusugod ng mga aswang ang kanilang tribo at sa pilitang kinukuha ang kanilang mga alagang hayop.
Nang maitaboy na nila ang mga aswang, dinala ng 5 si Anong sa pinuno nila. Hindi naman tumutol ang pinuno ng tribo sa pagdadala nila sa binata roon. Ayon sa kanya, mas mainam ngayon para mapangalagaan nila siya. Nanatili muna si Anong sa bahay ng pinuno ng ilang araw. Isang gabi, bago matulog, nag-usap pa sila ng nasabing datu at napag-alaman niyang may pangontra rin sana sila sa mga aswang na yon. Pero natatakot silang baka kung ano ang mangyari sa kanila kung kukunin nila yon. Ang mutya ng isang purong birhen na hindi nakaapak sa lupa. Kapag nakuha ang mutya na yon, magiging mabisang panlaban yon sa mga aswang dahil sa makapangyarihang bertud na nagmumula roon. Ano naman po ang kinakatakutan nyo at bakit hindi nyo makuha ang nasabing mutya? Ang sino man kasing katribo namin na makakuha nun ay susumpain hanggang sa 7th henerasyon nila. Natatakot kami na baka ang paghukay pa ng libingan ng isang binukot ang maging dahilan para tuluyang mawala ang aming lahi. May iba pang sinabi ang pinuno ng tribo. Kaya nagpasya na lang si Anong na subukang kunin ang sinabing mutya ng birhen. Alam niyang malaki ang may tutulong noon sa tribong nagligtas at nagkanlong sa kanya. Kahit napagod man at bahagyang natatakot, nagpasama siya sa 2 katutubo para puntahan ang pinaglibingan ng isang binukot. Walang pagdadalawang isip niyang kinuha yon at napalunok na lang siya ng kanyang laway nang maramdaman niya ang malamig na hangin na dumapi sa kanyang balat. Inakala ni Anong na magiging madali ang lahat para sa kanya. Nagulat na lamang siya nang bigla ang may umataking 2 aswang sa mga kasama niya. Para maprotektahan ng nakuwang mutya, nagpasya siyang isubo yun. Nung nasa loob na ng kanyang bunganga ang mutya, naramdaman niya na parang may kung anong puwersang dumaloy sa buong katawan niya. Napansin din niyang gumaan ang kanyang pakiramdam at parang nagkaroon siya ng hindi nakikitang baluti. Nang ibaling ni Anong ang kanyang pansin sa 2 kasama niya, nagulat siya nang makitang nilalantakan na sila ng mga aswang. Sinubukan niyang agawin ang pansin ng mga nilalang, pero hindi nagpaawat ang mga yon. Dahil dito, humakbang na ang binata palapit sa mga aswang habang nakataas ang kamay niyang may hawak na itak. Akmang tatagain na sana niya ang isang aswang nang sa hindi niya inaasahan, lumundag ang kasama nito at inatake siya. Napailing na lang si Anong at kahit na hindi siya nakapaghanda sa ganong senaryo, sinikap niyang labanan ang nasabing aswang. Mabilis ang pag-atake sa kanya ng nilalang, pero sa hindi malamang dahilan ng binata, nag-ibayo ang kanyang lakas at bilis. Kalaunan, nagawang mataga ni Anong ang aswang at nabuwal ito sa lupa. Nasaksihan naman ng isa pang nilalang ang nangyari, kaya napaangil yun at sumugod din sa binata. Napaatras ng ilang hakbang si Anong. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, biglaan siyang itinulak ng aswang na naging dahilan para mabuwal siya sa lupa at mabitawan niya ang kanyang itak. Bago pa man makausad ang nilalang para gawin kung anuman ang pinaplano nito, tumayo siya. Nang makita niyang papalapit sa kanya ang aswang, bumuelo siya sa kabuong lakas na sinipa yun. Tumilapon ng aswang at nang bumagsak ito, umungol siya at saka napatitig ng mabalasik kay Anong. Agad namang nagpalit ng anyo ang aswang at naging isa tong malaking aso na hanggang balikat ng binata ang taas. Nabahala naman si Anong, kaya nagpalinga-linga siya para hanapin ang kanyang itak. Pagkakita niya nito, agad niyang nilapitan yon para damputin. Saktong pagkakahawak niya sa kanyang itak,
nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kanya. Napailing na lang siya at minabuting tumakbo na para salubungin ang aswang. Namangha naman ang binata nang mapansin niyang mas mabilis pa ang kanyang paggalaw sa nasabing nilalang. Nang makalapit na siya ron, tinaga niya ng ilang beses ang aswang. Sinubukan din nun ang makailag. Pero nang lumaon, nagtagumpay si Anong na mapuruhan ang nilalang. Pagkabagsak ng ikalawang aswang sa lupa, lumapit sa kanya ang binata. Hinawakan ni Anong ang kanyang itak gamit ang kanyang dalawang kamay at walang pagdadalawang isip na tinagayon sa leeg. Napaungol pa ang nilalang at sinubukan pa niyang gumapang. Pero sa ikatlong beses na pagtaga sa kanya ng binata, tuluyan nang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Matapos gawin ni Anong ang pagpugod sa ulo ng aswang, ibinaling niya ang kanyang pansin sa isa pa. Napamura na lamang siya nang malaman niyang wala na ang nasabing aswang sa bahagi kung saan to nakahandusay. Nagkaroon ng kutob si Anong na baka umalis yon para magsumbong sa iba pa niyang mga kasama. Kaya napagpasyahan niya na bumalik na lang sa tribong kumupkup sa kanya. Minabuti na rin muna niyang iluwa ang nasubo niyang mutya at ilagay yon sa kanyang bulsa. Pagkarating niya sa tribo ng mga katutubo, agad siyang nakipagkita sa kanilang datu. Sinabi nito kung ano ang nangyari. Kaya nabahala yun para sa kaligtasan ng kanyang nasasakupan. Mas maiging ang nauna ka sa pagkuha ng mutya. Kung nagkataon na sila ang nakakuha ng mutya ng berheng hindi nakaapak sa lupa, baka gamitin pa nila yun laban sa amin at sa iba pang tribo na gusto nilang sakupin. Ano na po ngayon ang ating gagawin? Sigurado na alam na ng ibang aswang ang nangyari at malaki ang posibilidad na pumunta sila rito. Kinakailangan nating maghanda. Ikaw, nakahanda ka bang makipaglaban para sa amin at para masugpo ang mga aswang? Napatango naman agad si Anong. Sinabi niyang nakakahiya naman kung aatras siya sa laban. Dagdag pa niya, malaki rin ang naging utang na loob niya sa mga katutubong tumulong sa kanya. Kaya kahit malagay siya sa alanganin, ay handa siyang tumulong. Isubo mo lang ang mutya at mag-iiba yung lakas at liksi mo. Siya nga pala, hindi basta-basta ang pinuno ng mga aswang na yun. Ang umugong na balita dati, may dugong harimudon yun. Kaya kinakailangan nating mag-ingat. Inilarawan pa ng datu ang nasabing aswang. Hindi naman nakaramdam ng takot si Anong ng mga oras na yon. Alam niyang may makakasama siya sa laban. At hanggat nagtutulong-tulong sila, magiging madali ang pagkamit nila ng tagumpay. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang nag-ingay ang ibang mga taga-tribo. Agad namang ipinatawag ng datu ang mga kalalakihan at mabilisan silang nagplano kung ano ang kanilang gagawin. Pangalagaan niyo ang mga bata, matanda at mga babae. Huwag din natin silang hayaang makakuha pa ng ating mga alagang hayop. Sukdulan na ang ginagawa nila. Kailangan na nating wakasan ang kanilang kahayupan dito. Noon din, sinalubong ng mga kalalakihan ang mga aswang. Sinabihan naman ng datu si Anong na huwag munang sumugod at hintayin muna nilang nababawasan na ang mga kalaban. Naghintay nga sina Anong at nang nag-init na ang labanan, nagpasya na siyang magpaalam sa datu. Sa halip na itak, binigyan siya ng pinuno ng tribo ng kampilan para mas magiging madali sa kanya ang makipaglaban sa mga aswang. Patakbong sumugod si Anong sa kinaroroonan ng mga aswang at ang kada nilalang na nalalapitan niya ay walang habas niyang pinagtataga. Kahit na wala siyang ganong karanasan sa pakikipaglaban, nagawa pa rin niya ang makipagsabayan, lalo na
nang makita niyang determinado rin ang ibang katutubong maubos ang mga aswang na nanggugulo sa kanila. Nasa kalagitnaan na ng kanyang pakikipaglaban si Anong nang makita niyang isa-isang natatalo ang mga katutubo. Naisip niyang baka pagod na ang mga ito, kaya minabuti niyang tulungan na ang mga yun. Patakbo niyang nilapitan ang mga nahihirapang katutubo at inaalalayan to hanggang sa magawa na nilang matalo ang mga nilalang na sumugod sa tribo. Nang malapit na sana nilang maubos ang mga aswang, nagulat sina Anong nang mapansin nilang mas naging agresibo pa ang mga natitirang aswang. Nang bigla na lang, nakarinig sila ng pag-angil. Saglit ding natigilan at napalingon sa paligid ang binata nang maramdaman niyang naging iba ang simoy ng hangin. Naging malansa ito at nagkaroon siya ng hindi magandang kutob. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng pag-angil. Hindi na napigilan ni Anong ang mapamura nang makita niya ang isang aswang na iba ang itsura at tindig sa mga karaniwang aswang na kanilang nakalaban. Nandito na ang kanilang pinuno! Ubusin niyo ang mga alagad niya at nang mapuksan na rin natin ang harimodon na yan! Dahil sa winika ng dato, nalaman ni Anong na hindi pala isang basta-bastang aswang ang dumating. Nang makita niyang papasugod ang pinuno ng tribo sa aswang, nakakarating pa lang, napagpasyahan ni Anong na tulungan ng dato. Nang makita naman ng pinuno ng mga aswang ang binata, napangisi siya at mas nagbaga pa ang kanyang mga mata. Napasinghot din siya at nagsimulang maglaway. Alam kong nasa iyo ang mutyang matagal ko nang inaasam na makuha. Ibigay mo sa akin yan. Kung hindi, uubusin ko kayong lahat dito. Huwag mong ibigay sa kanya ang mutya, Anong. Kahit ano pa man ang mangyari, lalaban tayo sa mga aswang na yan at hindi tayo magpapagapi. Napatango naman ang binata sa sinabi ng dato. Napaangil ang aswang at sa isang iglap lang, sinugod nito ang pinuno ng tribo. Hindi naman inaasahan ni Anong na ganun kabilis ang harimodon. Kaya lumapit na rin siya at walang pagdadalawang isip na tinaga ang aswang sa likuran. Naging baliwala yun sa aswang at ipinagpatuloy nito ang pagsugod sa dato. Napaungol na lang ang pinuno ng tribo nang sakalin siya ng nilalang at buong lakas na ibalibag. Nagulat naman si Anong nang makita niya ang ginawa ng nilalang. Kaya sinubukan niyang undayan yun ng taga. Akala mo ba masusugatan mo ko ng kampilang yan? Nakakatawa ka, Dayo. Bagong salta ka lang dito. Pero mapangahas ka na. Ibigay mo sa akin ang mutya at aalis ako. Minabuti ni Anong na ilagay sa ilalim ng kanyang dila ang mutya para hindi niya ito madaling maiwala. Hindi ko to ibibigay sa'yo. Kapag ipinagkaloob ko sa iyong mutyang nakuha ko, para ko na ring ipinagbibili ang mga katutubo sa tribong to na kumupkup sa akin. Napaangil ang aswang dahil sa sinabi ni Anong. Habang nakatitig ang binata sa nilalang, nakaramdam siya ng kakaibang init. May kung anong puwersang nagtulak sa kanya para labanan ng nasabing aswang. Kaya sumang-ayon na lang siya. Nauna siyang sumugod sa pinuno ng mga aswang at nang makita naman yon ng nilalang, sinalubong niya si Anong. Nambuno silang dalawa at sa hindi inaasahang pagkakataon ng binata, nagawang maagaw ng aswang ang kanyang kampilan at naitapon. Hindi ka na makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Sisiguruhin kong hindi ka na makakauwi sa kung saan mang lupalop ka nagmula. Tingnan na lang natin. Kahit na wala akong ganong karanasan sa pakikipaglaban, hindi ako pinalaki ng aking mga magulang para maging mahina. Napaangil lang ang aswang. Sinubukang ibuwal ng aswang si Anong.
Nang magawa na ng nilalang ang plano nito, umibabaw siya sa binata. Alam ni Anong na magiging dehado siya kapag hinayaan niyang makontrol siya ng aswang. Kaya buong lakas niyang itinulak ito. Napatawa lang ng bahagya ang aswang at sinakal ng buong lakas ang binata. Huling pagkakataon mo na para mamili. Ibibigay mo sa akin ang mutya o dudurugin ko ang leeg mo. Pakawalan mo ang binatang yan at ako ang harapin mo. Napakasama mo. Tahimik ang buhay namin dito. Pero kayo palagi ang dahilan kung bakit nagkakagulo kami at napuno ng takot ang mga nasasakupan ko. Napatitig na rin si Anong sa bandang likuran ng aswang at nang makita niyang nakatayo ng dato, nabuhayan siya ng loob. Kinagat niya ang braso ng aswang ng buong lakas. Kaya napahiyaw yun. Napamura naman ang dato at walang pagdadalawang isip na tinaga ang aswang sa likuran. Dahil sa pagkagat ni Anong, napabitaw ang aswang sa pagkakasakal sa kanya. Ibinaling nito ang kanyang pansin sa dato. At saktong pagkataga ulit ng pinuno ng tribo sa kanya, sinalag nito ang kampilan at sinubukang agawin. Nasa ganoong sitwasyon sila nang itulak ni Anong ang naturang asang na naging rason para gumulong ito. Agad namang nilapitan yun ng dato at inundayan ng taga sa leeg. Maging ang binata ay naghalo ang kilabot at pagkamangha nang mapagtanto na hindi talaga tinatablan ng patalimang aswang na harimodon. Dahil dito, naghanap siya ng pwedeng gamitin sa pagpatay sa nasabing aswang. Nang may makita siyang bato na halos kasing laki ng kanyang ulo, dinampot niya yon gamit ang dalawang kamay, tsaka nilapitan ng nilalang na gumagapang para subukang sunggaban ang dato. Ang nararapat sa mga kagaya mo ay mamatay! Kung wala ka, sigurado kung wala ring mga aswang ang maglakas loob na sumugod at mga pirito. Gamit ang gaulong bato, sinubukang durugin ng binata ang ulo ng aswang. Naging panay ang ungol ng harimodon, pero hindi pa rin to namamatay. Naging baliwala rin ang batong ginamit ni Anong laban sa kanya. Inisip ng binata na baka kulang sa puwersa ang kanyang ginagawa. Kaya humugot siya ng kanyang lakas. Nang makita niyang gumalaw ang aswang, buong lakas niyang ipinukpok sa ulo nito ang hawak niyang bato. Sa pagkakataong yun, napaungol ng malakas ang aswang. Hindi na rin yun gumalaw. Kaya inisip nilang namatay na yun. Iginala ni Anong ang kanilang paningin at nanlumo sila nang makitang marami rin sa mga katutubo ang namatay. Gayunpaman, may naramdaman pa rin silang tuwa dahil naubos nila ng ganun kadali ang mga aswang na sumugod sa tribo. Inutusan ng dato ang mga natitira niyang kasamahan na sunugin na lang ang bangkay ng mga aswang at ng kanilang mga katribo. Pero nasa kalagitnaan ng paglalakad ang mga kalalakihan nang makarinig sila ng pag-angil na sinundan ng pag-igik ng baboy. Ibinaling ni Anong ang kanyang pansin sa aswang na harimodon at napalunok siya ng kanyang laway nang makita niyang nakatayo na ito at nag-anyong baboy. Sa tanang buhay ng binata, nun lang siya nakakita ng ganon kalaking baboy. Nagbabaga ang mga mata at nakausli ang mga pangil. Walang ibang makakatalo dyan kung hindi ang taong may hawak ng mutya ng birheng hindi nakaapak sa lupa. Ang mutya ng binukot, ang ganyang uri ng aswang ay mula sa mga kadatuan. Kaya ang makakapaslang lang sa kanya ay nagtatangan ng mutya ng taong nagmula sa dugo ng mga dato. Alam ni Anong na siya ang sinasabi ng dato ng taong yon. Napatitig pa siya sa iba nilang kasamahan hanggang sa may nakita siyang batang babae na papalapit.
may dala siyang kampilan at ibinigay niya yon kay Anong. Ang kampilang yan ay mula sa punong babaylan. Ipinabibigay niya sa'yo. Gamitin mo daw at nasisiguro niyang mapapaslang mo ang hari mo doon. Napatanong naman si Anong kung paano nila nasisiguro na mapapaslang niya ang hari mo doon. Kaya napatugon na rin ang bata. Ayon sa kanya, ang kampilang yun ay mula rin sa mga sinaunang datu at nagamit na rin para sa pagpatay ng mga sinaunang halimaw. Napatango naman si Anong at dahil sa kanyang nalaman, mas nag-ibayo pa ang kanyang tapang. Nasa ganoong sitwasyon sila nang napaangil ang hari mo doon. Susugurin sana nito ang mga taong naroroon. Nang makita naman ni Anong ang pag-usad ng aswang, bumuwelo siya at lumundag hanggang sa makasampa siya sa likod ng nilalang. Nagwala yun para magawa niyang tumilapon ng binata. Kaya napakapit sa likuran nito si Anong. Ang dapat sa mga kagaya mo'y mamatay! Walang puwang ang mundo para sa mga kagaya mong masasama. Ang dapat sa inyo ay pinapatay at nang wala nang magiging salot dito. Pagkawika niya ng mga katagang yun, itinaas niya ang kampilan. Dahil alam niyang mahihirapan siya kung iisang kamay lang ang kanyang gagamitin, minabuti niyang sumugal at bumitaw siya sa pagkakakapit sa likod ng aswang. Kahit pa napatuloy sa pagwawala yun, sinikap pa rin niyang wag siyang tumilapon. Nung makahanap ng tiyempo, tinaga niya ang likod ng aswang na nag-anyong baboy. Napamulagat pa ang kanyang mga mata nang makitang nasugatan yon. Minabuti ni Anong na tagain ng ilang beses ang aswang hanggang sa matigil na ito sa pagwawala. Umigik yon at napaluhod. Kaya umalis na ang binata sa likod nun. Tumayo si Anong malapit sa ulo ng aswang at pinakiramdaman niya ang paggalaw nito. Nang bigla na lang, nagpalit ng anyo ang hari mo doon at naging isang mabalahibong nilalang. Namilipit yon sa sakit at nang makita niya si Anong, pinilit nito ang makatayo para umatake. Hindi naman natinag ang binata. Buong lakas niyang sinipa ang aswang na naging rason para mapahandusay yon. Pagkatapos, inibabawan niya ang nilalang tsaka inilapit ang kampilan sa leeg nito. Sa ating dalawa, ikaw mas karapat dapat na mamatay! Nandito lang ako sa lugar na ito para manguha ng suso at hindi para magnakaw ng mga alaga ng katutubo. Hindi rin ako nandito para magasik ng takot. Umangil ang aswang nang wikain yon ni Anong. Noon din, sinabi ng datu na kailangan na niyang patayin ang aswang. Kaya walang agam-agam niyang ginilitan yon sa leeg. Napaungol pa ang nilalang, pero natigil din nang bumulwak na ang dugo sa kanyang sugat. Para masigurong patay na ang aswang, pinugutan din siya ni Anong. Nang matapos niyang gawin yon, pati ang bangkay ng hari mo doon ay sinunog na rin nila. Nang halos natutupok na ang mga bangkay, bumalik sina Anong sa loob ng tribo. Nakipagkita siya sa punong babaylan para ibalik ang kampilan. Pero tumanggi yun at sinabi na dalhin na lamang ng binata ang kampilan sa kanyang pag-uwi. Labis na mga nagpapasalamat si Anong sa punong babaylan. Nagpasalamat din ng buong tribo sa kanya dahil sa pagtulong niya para mapuksa ang mga aswang na naging sakit na ng kanilang ulo. Nang gabing yon, nagpahinga na muna sila. Nakampante sila na wala ng aswang ang susugod sa tribo dahil lapas lang na nila ang mga yun. Kinabukasan, halos buong tribo ang tumulong kay Anong para mangolekta ng suso. Nang mapuno na ang 3 sako niya, inihatid na rin siya ng mga piling kalalakihan
patungo sa kanilang baryo. Hindi siya makapaniwala na sobrang bilis ng pangyayari dahil lamang sa pag-aasam niyang makakuha ng maraming suso. Nang makauwi na siya sa kanilang baryo, sinalubong sila ng ama ni Anong na nooy labis na nag-aalala. Para maliwanagan ang kanyang pamilya, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Simula sa pagpasok niya sa gubat hanggang sa kung paano niya napaslang ang mataas na uri ng aswang dahil sa tulong ng bertud na nagmula sa mutya ng birheng hindi nakaapak sa lupa.